Isang kontrobersyal na pangyayari bumuhos ang iba't ibang reaksyon mula sa publiko matapos kumalat ng balita tungkol sa umano'y pagkarma ng mga Aquino. Ayon sa ilang netizens, tila nagbabalik na ang karma sa pamilya Aquino sa mga isyong kinakaharap nila ngayon. Ang balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang opinyon at emosyon mula sa mga tao, lalo na sa mga taga-suporta at kritiko ng pamilya Aquino. Samantala, First Lady Lizatanas Mags Marcos at Pangulong Ferdinand Coting Jr. ay muling naging sentro ng usap-usapan. Ayon sa mga ulat, may mga ginagawang hakbangang mag-asawang Marcos na itinuturing ng ilang bilang nakakahiya at kontrobersyal. Hindi pa malinaw ang lahat ng detalye, ngunit maraming mga Pilipino ang nag-aabang sa mga susunod na mangyayari at sa magiging pahayag ng palasyo ukol dito. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy na pinapanood ng publiko ang bawat galaw ng mga personalidad sa likod ng mga balitang ito. Maraming umaasa na magkakaroon ng kalinawagan at katarungan sa mga isyong lububutang. Huwag kalimutang manatiling nakatutok dito sa aming programa para sa pinakabagong balita at impormasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sigap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kay Bangag Jr. Kasi in fairness, si Bangag Jr. Hindi pa tusta ang mukha noon. Hindi pa mukhang alkitran. Katulad kay Bangag Jr. Okay. Ito ang showbiz chika. So, naimbe itong si Lisa Tanas during that time, ayon sa ating source, nung pinapadapadalhan daw ito ni Chris Aquino, si BBM Bangag, okay, ng roses. So, dyan natin sisimulan ang kwento. Okay. Then, mga kababayan, di ba, ang eksena, kunyari, unit team na ang Dilawan at saka Bangag o yung mga kulto ng Bangag at mga kulto ng mga Dilawan. So, ayon sa ating source ay naggagamitan lang sila. Ano ba ang totoong kwento nung aliw ko sa headband na to, di ba? So, di ba? Crazy. Ha, ha, ha. Di ba? Ha, ha, ha. Ito pala ang chika, mga kababayan. So, kanina, minention ni, di ba, ang balita, di ba, nagpa-picture si Bimbi at saka si Joshua. Wala namang kamuwang-muwang yung mga bata. So, ngayon, ang Chika Boom Boom, ang nag-connect pala kay Liza Tanas at kay Chris ay yung fashion designer, is it fashion designer, na si Leyva, na talagang umaakyat pa sa stage noon kay Lenny. Super duper Dilawan to the highest level, to the highest exponential power. And after na manalo si Bangag, ay nagkabilang bakod itong si Leyva at Marcos supporter na raw siya. Okay lang, nag-unite na yung mga ngayon. Nag-unite na yung mga Dilawan, o 'di ba? At Pulahan, mga Bangag. O di wala naman tayong magagawa dahil si Lisa Tanas talaga naman makikipag-unite talaga, lalo na dun sa mga taong mga kawatan, lalo na sa mga taong pwede niyang i-appoint sa government, katulad ni De Lima, yung pinag-usapan kanina. Pero okay, sige. Sunod-sunurin natin. Ano ang kadahilanan bakit ang dalawang bata ay napunta sa Malacanang sa opisina ng kanilang tita Liza daw, na sa tagal-tagal ng panahon na tita-titahan, ngayon lang sila nagpa-picture? Pero alam niyo naman ang Chika Boom Boom na itong pamilya ni Lisa at ang kanyang nanay ay mayordoma sa Hacienda Luisita, di ba? Parang pinaka-mayordoma na utos-utusan lang siya doon. Sabi ko, wala naman pong masamang mayordoma ka, di ba? At least ikaw yung pinaka-mayor sa lahat ng ng mga nagtatrabaho doon. But the point here is yung mga pa-etchos ni Lisa Tanas na siya ay royal. Okay? Yeah, kamukha nga siya ng royal. Royal true orange yung katawan niya. Yung may ganun. Yung may usbong na ganun. Anyway, mga palangga, so, ang nag-connect daw yan sa meeting na yan ay yung si Leyva na designer. Then, ang siste, kaya pala sabi ni Kuting,
Kasi kailangan ni Chris Aquino ng assistance for something. Di ba may regalo yung mga bata galing kay Chris, binigyan ng regalo si Lisa, ipinakita doon. Di ba? So kaya sabi ko kanina sa vlog natin, ano yung something? Nasagot na ang tanong natin. Right there, Lola pwede, sabi ni Alzay. O tama, hindi tita. Lola ka na, Lisa. Huwag ka mag-inarte. Lolang kurug-kurug. Lolang karubkub. Ang anong itsura bala ni Lisa? Bala palangga. Karubkubon. Alam niyo yung karubkub? Okay, mga Ilonggo, alam niyo yan. Karubkub. Alam niyo yung ribs ng manok? Ganon. Karubkubon. So, ang chika boom boom, ayon sa ating Juting Jahas, ay ayon sa ating source, nadidrain na pala ang kaban ng bayan ni Chris Aquino, yung kanyang kaban, nadidrain na kasi syempre dito sa Newport Beach. At ang siste, ayon sa ating Puting Ahas, sobrang expensive daw kasi yung nirerentahan niyang bahay. Hindi naman daw yun binili. I'm not sure, sabi niya lang sa akin. Akala ko kasi binili niya yung bahay. So, nirerentahan lang daw yung bahay ni Chris doon. So, nadidrain na siya dahil sobrang mahal yung kanyang pagpapagamot. O nga naman, di ba? Ilang years na siya dito? 2 years na maigit. O kasi noong 2022, nag-campaign pa siya kay Lenny, di ba? O ngayon, ayon sa ating Puting Ahas, kaya nanghihingi ng assistance for something si Chris kay Tita Liza niya o sa lola ni Bimbi at ni Josh. So dahil nadidrain na daw siya sa pera according to my source. Kaya sabi ko, paano nadidrain? Anong something? Ano, manghingi siya ng pera kay Lisa? Yun ang tanong ko. Ano, gusto niya maging loan debtor? Tapos ang sabi sa atin ng ating Puting Ahas, hindi niya exactly alam pero magpapatulong. Kaya sabi ko, for what? Magpapatulong na alin? Sa Hacienda Luisita. Sabi niya, di ba, sabi niya sa akin, di ba may mga issue ang Hacienda Luisita? Sabi ko, hindi ko exactly alam kung ano yung existing issue nila. At ang sabi sa akin, dahil na nauubusan na daw di umano si Chris ng pera, kaya kailangan niya si Lisa. Talaga naman, di ba? So, ngayon, kung totoo man yun, na bibigyan siya ng tulong, saan galing ang pera? Sa loan debtor? Sa smuggling? Kasi, nadidrain na raw si Chris ng pera. Kaya ang sabi ko, paano yun? Manghihingi si Chris ng tulong kay Lisa for connection sa business niya? Kailangan ba niya ng business clients at bibigyan sa ni Lisa? Or kailangan ba ni Chris na i-reduce yung taxes niya? Kasi dapat transparent ito si Marcos Jr. dahil minention niya a few hours ago na kailangan ng assistance ni Chris for something. At sabi ko nga, for something, ang sabi niyo kanina, kailangan daw ng what you call it? travel documents or whatever, travel arrangement. So, kaya nga sabi ko, pwede ba yon sa mata ng bayan na kapag ikaw ay artista o anak ka ng dating presidente ay aabusuhin mo yung mga legal process na pagkuha ng mga dokumento? Kumbaga, makikipag-fix ka? Or may ganun-ganun na lang ba? Na kapag ordinaryong Pilipino, pahirapan niya, papilahin niya sa init. O hindi niya pa asikasuhin. Pero pag kisihodang kilalang tao, ay lumulusot at nabibigyan ng kidnapper na first lady ng atensyon. So yan yung yun yung chika sa atin na nawawala nahuhubas na ang kaba ni Chris. Dahil wala siyang trabaho, wala siyang project at 'di ba sabi niya kailangan na daw magtrabaho si Bimbi. 'Di ba? Nabanggit niya. Although hindi ko siya pinapanood, sabi lang sa akin ng aking informante. Sabi ko, sinabi ba niya yan? Na kailangan na magtrabaho ni Bimbi. Tama ba 'yon? Binanggit niya? Sabi ni Bevan, all the people dun sa pamilya na may kinalaman sa pagpatay ng tatay niya. Ayun na nga. So nilunok, tama, that's good point, Melvin. O imagine mo, pinagbintangan, hindi pinagbintangan. Ang sinasabi ng mga Aquino, thank you for that comment. Ang sinasabi ng mga Aquino na ang pumatay sa tatay niya ay mga Marcos. Magnanakaw. Manggugurgur. Bakit kung
well, hindi naman kung totoong lumapit, nakita nyo naman, may picture. So imagine nyo kung paano lunukin ng mga tao ang kanilang suka alang-alang sa personal interest. 'Di ba? Pumatay, yun ang paniniwala nila, gumurgor sa tatay mo, tapos lalapit ka sa pamilyang yon kay Bangag. Mga wala talagang hiya at walang paninindigan itong mga taong itong, excuse me, pinag-aaway-away tayo palangga. Nalunok ko yung laway ko. Excuse me, darling. Inom tayong kape. Yan yon. So, ang chika boom boom, wait a minute. Baka may extra ano pa. Mayroon pa doon yung juicy na balita. Okay, may juicy. Tingnan natin to. Okay. So, di ba nakakasuka? Matapos pag-away-awayin ang mga Pilipino, magtita daw sila, maglola or whatever. So, sino na naman ang biktima? Di Pilipino. Pag tinitira ko noon si Chris Aquino, nagagalit kayong mga dilawan. Tuwang-tuwa ang mga Marcos supporters. Now, nagtandem na ako. Musta naman yung mga Marcos supporters na Bangag pa rin? At ngayon, yung mga dilawan, nagat-nagat kay Marcos, kumusta naman kayo? See? Sabi ko nga kagabi, ginagago at binaboy lang nila ang mga Pilipino. Sabang sila ay kamkam ng pera ng bayan. Kamkam ng kamkam si Lisa at ang mga nakamkam noong mga panahon ni Noynoy ng kanyang mga inappoint, mga kamkam ng mga lahat ng kawatan during that administration, ang pangangamkam ng mga katawan ko 34, 24, 36. Anyway, mga palangga. So, kanta yun, di ba? Di ba kanta yun? So, ginagago lang nila yung mga Pilipino. Tayo, ikaw, ako, nag-aaway-away. Pero sila palang mga magpamilya, yung dalawang pamilyang yun, kapag kailangan ng tulong at nawawala na ng pera, magtutulungan sila. Remember si Imelda Marcos, sabi natin, pinadalan pa ng pera si Noynoy sa Boston? Ninoy, dahil sa kanyang surgery, remember that? Oh, maganda naman yon nung panahon na yon na pinadalan, tapos ay dahil tulong, dahil wala yung pera si Ninoy. Pero di ba, noong 1986, nag-aawa ng pinatalsik ang mga Marcos. Nag-away-away ang mga Pilipino. May mga namatay sa Hacienda Luisita, may namatay sa Mindiola Massacre, maraming namatay sa gutom, both Marcos and Aquino. And now, gagaguhin tayo lahat. No more for these people, for this family. No more Marcos, no more Romualdez Araneta Marcos, no more Cojuangco Aquino. Yung mga kapatid ni Chris, kapag tumakbo, huwag niyong iboto dahil pare-pareho lang silang binudol ang mga dilawang supporter at mga pulahang supporter. Yan ang katotohanan. Ito, sabi ni Filipina Grino, okay? Ngayon, umaani na rin si Chris ng karma sa mga pinagagawa na noon, kaya talagang bilog ang mundo. I'm telling you, lahat po yan ay pagbabayaran ng mga taong nagkamali. Lalo na, lalo na kung ikaw ay isang politiko na lumamon ka, nagnakaw ka sa kaban ng bayan, samantalang ang mga batang may sakit, ang mga matatanda na hindi na sinisika-sika sa mga ospital, mga pampublikong ospital, ang mga bata na sinisigaw-sigawan dyan sa mga pampublikong ospital kasi walang budget ang ospital o tiwali din yung mga doktor, nilalamo nila ang budget para sa mga mahirap, sisingilin kayo ni karma. At hindi kailanman kayo maliligtas ng pera. That's one thing for sure. So mga kababayan, gusto ko lang kayong mulatin. Okay? Ang inyong mga kaisipan, mga palangga, na ganito ang takbo ng politiko sa Pilipinas. Kaya hindi na tayo muling magpapabudol pa. Kanina, pinag-usapan natin na possibly na i-appoint si De Lima. Ngayon, ano pa, yun ang ayon sa ating puting ahas,
ay yun ang issue kung bakit umuwi yung dalawang bata, nag-picture-picture kasi nangingi ng tulong kay Lisa kasi nawawala na, nadidrain na ang budget ang kaba ni Chris, okay? Nadidrain na yung kanyang budget sa mga, imagine mo, for ilang years na siya nagkakasakit. Sabi mo na lang 2 years, isa US pa. For sure, wala siyang, kung may insurance, I don't know kung may insurance siya, di ba? Meron namang international insurance. Ano yung mga international insurance? Sabi ng friend ko, mayroon daw siya dating AXA insurance, AXA, international insurance, that covers you internationally. So, I don't know about that. Kasi di ba pag sa US ka, pag kumuha ka ng medical at saka life insurance, whatever insurance, tinatanong yung social security mo. So, Chris is Filipino citizen, so I don't know kung anong insurance niya. But ganun pa man, mga kapalalo, yun daw po yung chika boom boom na nangangailangan ng tulong si Chris kasi financially drained siya dahil sa kanyang sakit. So kung ano man yung tulong na yon, mamili kayo, pwede ba siya maging loan better? O number 2, pwede ba siya bibigyan ni Lisa ng pera galing sa smuggling? O number 3, pwede ba niyang dahil yung taxes niya i-reduce instead na 1 billion, kunyari, wala naman siguro 1 billion, wala siyang trabaho, no? Let's say, bigay tayo ng example. Let's say, 10 million, gawin na lang 1 million. Ano pa, sa tingin niyo? Tulungan niyo ako. Ano sa tingin niyo kasi financially drained na raw palangga eh. Sabi ni Vincent, imagine kung walang social media ngayon, baka naluloko pa rin tayo ng mga Marcos Aranta, Kuwang ko Aquino. Ang laki talaga ng tulong ng social media. Yes, palangga. Okay? Ang sarap, sabi ni Nelson, ang sarap sakalin ni Lisa Tanas. Hoy, mag-share kayo dahil may papakita ko sa yung kissing scene. Okay. So, sa tingin niyo, all of the above. Oy, third archivist, kumusta ka na? Ngayon lang kita nakita. Nagbakasyon ka, no? Kahit alam nyo, sa lahat kayo, naalala ko yung mga pangalan ninyo. Sabi ni Dens, si Dens, ito, hindi ma-absent yan eh. Kaya ma'am, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Panot yung pre-op ng PIDEA leaks. Di ba? See, nakukonect natin yung dots. So, maaring alam ni Panot sa... Hayaan mo na si Panot, wala na yun eh. So, hayaan na natin si Panot na nagbayad na siya sa kanyang mga kasalanan. So, maaring nga na alam niya, Dens, na inutusan si Paquito Ochoa, si Jojo Ochoa, na pigilin ang pag-grade kay Marcos Jr. nung siya ay nakikita ng certain Daza na sumisinghot ng pulburon doon sa kondo. Nakasama si, wag mo akong materi-teri. Are you chuk-chucking my husband? Pwede. Good point. Now, what else? Ito muna. May interjection na kayo konti. Ayon sa aking juting jahas, may 2 baklitang scammer na designer daw ito, Itech. May 2 baklitang scammer na nagde-design daw Itech sa kay Lisa Tanas na niligwak na. Kasi maraming baklitang scammer doon ha. 'Di ba? Iba-ibang level. Ayon, congratulations sa inyo bakla. 2 pa kayo talaga ha. Oh my God, niligwak daw ni Lisa kasi pareho na naman kayo nila Lisa scammer, di lang scammer, kawatan, di ba? Kidnapper si Lisa eh. Itong 2 baklitang scammer na favorite ko, ayon sa akin, juting ahas mga hitad, ay napag-alaman daw ni Lisa Tanas na nang-i-extort ng pera. Nangihingi daw ito sa mga kongresista, mga asawa ng kongresista, sa mga kung sino mga tarpulano, at ginagamit daw ang pangalan ni Lisa sa ngalan ng milyones na, papakilala kita kay Madam Kidnapper. Kaso ang 2 bakling na favorite ko talaga sila, nahuli daw na nang to extort ng pera. Congratulations to you, Baklush! O yan, niligwak na daw sila sa Malacanang at in-stop na ang kanilang design. Di good, di ba? Pero hindi pa rin good job si Lisa dahil siya ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw, smuggling, kidnapping.
Okay. So nagalit na siguro si Satanas dahil hindi nyo inintrega ang inyong extort money. See that, mga palangga? Kung wala tayong puting ahas, wala kayong maririnig kundi mga papuri sa mga jutang Genimes. O yun, Marisi. O, kaya pa kaya nila i-sustain? Kaya nyo pa kaya, bakla, i-sustain ang inyong mga laban sa buhay? Good luck. Hindi magwawagi ang mga kasamaan dahil si Satanas susunod ng hihilain ni kamatayan. Okay, lain nyo na, palangga. Alright. Sino kaya? Hulaan nyo ang dalawang backlush na favorite ko ayon sa aking juting jahas na naligwak. Anyway, ang dami ko naman favorite eh. But anyway, ang mga backlush, ay, may gugurgurin ako. May nakita ako, gugurgurin kita. Ginurgur kita. Oh, trip-trip lang. Ay, may isa pa tayong gugurgurin. Dadaling kita sa kumunoy, bakla. Ayan. Oh, isa pa. Ay, naku, nandito yung mga bataan ni Lisa. Okay, ready na ba kayo sa kissing scene, mga hitad? Okay, klolo lang hitad. May clue dyan. Andyan. Hanapin yung mga clue. Okay? Ngayon, ito pa ang chika boom boom ng ating juting jazz. Diba, ang sabi ni Chris, ay hiwalay na daw sila ni Leviste. Oh, naniniwala ba kayo, mga bakling? Mag-showbiz na lang tayo. Ha, ha, ha! Okay? Okay. Actually, hindi ko na pinanood yung interview na yon. Di ba nagpa-interview ko? Ang nakikita ko yung mga dumadaan sa reel ko. Ano ba ang sabi, mga hitad? Sa inyo ako makipag-chika boom boom. So, di ba sabi niya, break na daw sila ni Liv. Ano pangalan nun? Ano pangalan ng Levisting jowa niya? Okay. Oh my God, baby! Okay. Magmano ka na kay Tita Lisa Tanas. Okay. Sino ang pangalan ng jowa niya, palangga? O Mark Leviste. Sabi ni PH, Mark Leviste. Then, totoo ba to? Ang sabi sa akin ng puting ahas, sa inyo ako magko-confirm. Totoo ba na sinabi daw ni Chris na siya ay may jowang doktor? Is it true or not? True or false? Tama? Bago ako magsalita, baka magsalita muna. Kailangan confirmation. Okay, tama? May jowa siyang doktor? Okay. Tama daw, may jowang doktor. Di ko kasi napanood. Okay, mga bakla. Ayon sa ating source, di umano ay hindi daw totoong magkahiwalay sila ni Mark. Kasi recently, meron silang kissing scene. You want... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!